paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Bawat relihiyon ay may iba't ibang paniniwala na nakabatay sa mga doktrina na galing sa sinumang individual na tagapagtatag nito. Ang lahat ng tagapagtatag ng sari-saring pananampalataya ay may kanya-kanyang alituntunin na dapat sundin at paniwalaan ng kanyang mga miyembro. Partikular sa mga kapatid nating mga Seventh-day Adventist na may paniniwala na si Kristo ay ang kanilang tagapagtatag. Naririnig natin mula sa kanilang bibig na si Kristo umano ay hindi Katoliko kundi isang Sabadista katulad nila. Samahan niyo po akong suriin at tuklasin ang isang talata kung saan po sa dalawang grupo na mismo ay inamin ni Kristo na siya ba ay isang Seventh-day Adventist o tunay na Katoliko. Kwento at babala! Si Jesus ay ang pangunahing modelo ng Kristyanismo, ang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Ang Kristyanismo ay batay sa buhay, turo, at pagkamatay ni Jesus. Ang pananampalataya ng Kristiyano ay nakasentro sa paniniwala sa kapanganakan, buhay, kamatayan, at sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Paumanhin po, unang-una, sa ganitong uri ng kwento. Kailangan muna nating pagtuunang pansin kung ano ang positibong pananaw sa mga nauunang araw sa buhay ni Jesus. Si Jesus ay ipinanganak sa isang pamilyang Hudyo na sumunod sa batas ng mga Hudyo. Ang lahi ni Jesus ay mula sa tribo ng Juda, isa sa 12 tribo ng Israel. Ipinanganak siya sa bayan ng mga Hudyo ng Bethlehem at lumaki sa Nazareth. Si Jesus ay ganap na nalubog sa kulturang Hudyo, nasyonalidad, at relihiyon. Si Jesus ay sumusunod sa relihiyon ng kanyang mga magulang. Ang relihiyon ng Hudaismo ng unang siglo. Perpekto niyang sinusunod ang batas ng Hudyo at lahat ng mga utos, ordinansa, at kapistahan. Patunay na ang unang relihiyon na sinusunod na Panginoon ay Judaismo o nagpapahinga sa araw ng Sabado. Na sa modernong panahon umano ay ang Seventh-day Adventist Church. Yan po ang kiniklaim ng ating mga kapatid na ngayon ay nagpapahinga rin sa araw ng Sabado katulad ng mga Hudyo noong unang siglo. Sa nauunang mga siglo, ang pagdating ni Jesus ay nagdulot ng malaking pagbabago sa Judaismo, na nagresulta sa paglitaw ng Kristyanismo bilang isang hiwalay na relihiyon. Bagamat ang mga unang Kristiyano ay mga Hudyo, ang kanilang paniniwala na si Jesus ang Mesiyas at ang anak ng Diyos ay hindi tinanggap ng karamihan sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay naniniwala sa pagdating ng isang Mesiyas na magliligtas sa kanilang bayan, ngunit ang kanilang pag-unawa sa Mesiyas ay naiiba sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Jesus ang Mesiyas na ipinangako. Habang ang mga Hudyo ay patuloy na naghihintay sa pagdating ng isang Mesiyas na magdadala ng kapayapaan at katarungan sa mundo. Ang pagkakaiba na ito ay nagdulot ng malaking dibisyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Ang mga Hudyo ay sumusunod sa mga batas ng Torah na nakasulat sa Lumang Tipan. Ang mga Kristiyano, sa kabilang banda, ay naniniwala na ang batas ay natupad sa pamamagitan ni Jesus. Ang paglitaw ng Kristyanismo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa Judaismo, na nagresulta sa pagkakahati ng mga Hudyo sa iba't ibang grupo. Ang pagkakaiba na ito ay nagdulot ng galit sa relihiyong Judaismo, at simula ng mga pag-uusig sa mga Kristiyano mula sa mga Hudyo na hindi naniniwalang si Kristo ay ang totoong Mesiyas. Sa pagsisimula ng Kristyanismo ay nagkaroon rin ito ng malaking impluwensya sa mga Hudyo. Gayunpaman, marami pa rin ang mga Hudyo na hindi tumatanggap kay Kristo bilang Mesiyas. Ayon sa aklat ng Isaias Kapitulo 9 versikulo 6 ay nagsasabi, "Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan." Sa talatang ito ay pinatunayan na ang darating na Mesiyas ay isang tunay na Diyos, na tumutukoy sa katauhan ni Jesus, na mababasa natin sa aklat ng Filipos Kapitulo 2 versikulo 6 hanggang 8. Ito ang sinabi ni Pablo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos,
Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang tanong, bakit po ba pinatunayan ni Apostol Pablo kung ano ang tunay ang katangian ni Kristo bilang Diyos? Dito na po natin malalaman na si Kristo ay isang tunay na Katoliko. Dapat nating tandaan na ang salitang Katoliko ay galing sa salitang Grego, na sa salitang English ay universal. Ibig sasabihin, ang salitang Katoliko ay nangangahulugang naruroon sa lahat ng lugar ng daigdig. At dapat nating malaman na ang isang tunay na Diyos tulad ni Kristo ayon kay Pablo ay may 4 na katangian. Unang katangian, ang tunay na Diyos ay kailangan na siya ay most powerful o makapangyarihan sa lahat. Pangalawang katangian, kailangang siya ay infinite o walang simula at walang wakas. Pangatlong katangian, kailangang siya ay all-knowing o nakakaalam sa lahat ng bagay. At ang pang-4 na katangian ay kailangang siya ay universal o naruroon sa lahat ng lugar ng daigdig. Na sa salitang Grego ay Katoliko. Ngayon po, si Kristo ba ay may katangian bilang nasa lahat ng lugar ng daigdig katulad sa Diyos na Ama? Sa aklat ng Kolosas Kapitulo 3 versikulo 11, ito ang sinabi, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. Sa talatang ito ay pinatunayan ni Pablo na si Kristo ay nasa lahat, o universal na sa salitang Grego ay Katoliko. Katulad ng Ama na Diyos, siya ay nasa lahat ng lugar ng mundo. At ito ay ang isang katangian ng tunay na Diyos. Ang tanong, sinabi ba ni Kristo na siya ay universal? O sa salitang Grego ay Katoliko? Oo, mismo siya ang nagsabi na siya ay isang universal. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 18 versikulo 20. Ito ang kanyang sinabi, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Tunay na inaamin ni Kristo na kahit saan ay nangdoon siya. Dito inaamin niya na siya ay universal, o Katoliko. At ang gusto ni Kristo na ang kanyang simbahan magiging katulad sa kanya. Yan ay mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 hanggang 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa talatang ito ay malinaw na gusto ng Panginoon na nasa lahat ng lugar ng mundo, ay makarating ang kanyang simbahan upang katulad niya ay tatawaging Katoliko. Kaya mula nang si Kristo ay umakyat sa langit, ang mga apostoles ay hindi na magpunta pa sa mga sinagoga upang magsimba. Kundi sila ay matapang na nangangaral sa ngalan ng Panginoon sa harap ng mga Hudyo. Dahil naiiba na ang kanilang konsepto sa pagsasamba, ito ay mababasa natin sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto Kapitulo 10 versikulo 16. Ito ang kanyang sinabi, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Ang pamamaraan ng pagsasamba na ito na sa pamamagitan ng pagbiyak ng tinapay ay nangangahulugan na hindi sila muli pang nagpunta sa mga simbahan ng mga Hudyo upang magsimba. Dahil kung ang pagbiyak ng tinapay tulad ng itinuro ni Kristo sa mga apostoles ay ginawa nila sa loob ng mga sinagoga, tiyak na magagalit ang mga Hudyo sa kanila at nanganganib silang papatayin ng mga ito katulad ng ginawa nila kay Jesus. Dito natin malalaman na ang mga apostoles ay hindi na nakikiisa sa mga Hudyo na nagpapahinga sa araw ng Sabado. O umano'y tinawag na Seventh-day Adventist sa unang mga siglo, dahil magkaiba na ang konsepto ng kanilang pagsamba. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.